Magandang araw o gabi. Dahil sa COVID-19, natigil ang ating klase. Kaya sa mga estudyante ko, gumawa ako ng video nito para kahit papano nasa bahay kayo, makakapag-aral pa rin kayo. Itong video pong ito ay para lamang po sa mga baguhan katulad ng aking estudyante na 4 days pa lamang pong nag-aaral. Bago po ako magsimula, ako po ay humihingi na ng pasensya sa aking boses at sa aking accent kung hindi nyo po magugustuhan. Okay po, so ang pag-aaralan natin ngayon ay verb. Sa Nihongo, doushi. Doushi. Ang doushi po ay mayroon 3 grupo. Ito po ay Group 1, Group 2 at saka Group 3. Iisa-isahin po natin yan ipaliwanag. Umpisahan na po natin. Unahin po natin ay ang Group 3. Tinatawag po itong irregular verbs. Kapag ako nagtuturo, ang inuuna ko pong ituro ay ang Group 3. Kasi dalawa lang po ang Group 3. Kaya madali siyang ituro. Unahin po natin ay ang shimasu. Shimasu. Ang ibig pong sabihin ng shimasu ay to do. Sa Tagalog po, mag. Mag po ang ibig sabihin ng to do. Saan po ginagamit yung shimasu? Dito po. Dapat mayroon kang noun sa unahan, tapos idadagdag mo yung shimasu. Huwag niyo pong kakalimutan ito. Noun plus shimasu. Ano po ba yung mga noun na yon? Tandaan niyo po yung 3 category. Una po, sports, games. Pangalawa, tohol gatherings, events. Pangatlo, to do something. Mamaya, magbibigay ako ng mga example ng bawat isa. Punta naman po ako sa pangalawa. Ito ay ang kimas. Kimas. Ibig sabihin, come. Darating. Kimas, darating po. Pakisulat po muna ito. Ito po yung gagamitin natin sa example mamaya. Basketball. Baseketo-boru. Basuketo-boru. Masyadong mahaba ang basketball, kaya tinatawag din nila itong baske. Baske, yung nakakulay red po. Sunod po, party. 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 Last po ay study. Benkyo. Benkyo. Mapapansin nyo, nagsasounds ng po ako kasi kapag ang ay katabi ay letter K, magiging sounds ng, kaya naging benkyo. May ginuhit po ako dito. Para makopya nyo, pakipost na lang po yung video. Makikita nyo dito sa unahan, may nakasulat na present affirmative or present positive. Sa Nihongo niya ay mas. Pero makikita nyo dito ay masu. Masu. Pero ipopronounce natin siyang mas. Mas. Present negative naman ay masen. Masen. Past affirmative o kaya past positive, mashita. Mashta. Naka-silent i po yung shi, kaya naging mashta ang kanyang pronunciation. Mashta. Then, yung sa dulo, past negative ay masen deshita. Yung shi po sa dulo, sinilent i din po siya, kaya ang kanyang pronunciation ay masen deshita. Masen deshita. Okay po. Ngayon po, kailangan natin siyang i-memorize para madali po natin siyang magagamit. Sa estudyante ko, ang lagi kong pinagagawa, sa daliri. Unahin muna natin yung mas, sunod yung masen. Ulitin natin siya ng 3 beses. Mas, masen. Mas, masen. Last, mas, masen. Okay?
Yung pangatlo naman, mashta, masendeshta. Ulitin natin ng 3 beses. Mashta, masendeshta. Mashta, masendeshta. Mashta, masendeshta. Okay po, so ngayon, ulitin natin yung 4. Mas, masen, mashta, masendeshta. One more. Mas, masen, mashta, masendeshta. One more. Mas, masen, mashta, masendeshta. Okay, good luck po. Sana na-memorize po ninyo. Ulit-ulit lang po yan. Makukuha din po yan. Natatandaan nyo pa ba kung paano gamitin yung shimas? Ito siya. Yung noun dito, tandaan lang natin yung category na binigay natin kanina. Yung una, sports or games, gatherings, or events at to do something. Ipa-plus natin sa kanya yung shimas. Ngayon may idea na kayo kung ano si shimas. Si shimas po ay present affirmative or present positive. Shishi po, ito po yung ating verb. Verb po natin. Ngayon po, yung ating mas, masen, mashta at masendeshta na sinaulo kanina, tawagin po natin silang formula para madali po natin siyang ipaliwanag. So, formula po ang tawag natin sa mas, masen, mashta, masendeshta. Okay, punta tayo dito sa present affirmative. Ang una nating binigay na example ay sports. Ang nilagay natin dito ay basketball. Ang basketball, yan ang ating noun. Kapag sinabi mong basketball o kaya sa Nihongo basketball, hindi pa natin nailalaro ang isang sports. Para mailaro natin siya, kailangan natin lagyan ng verb. So, ang verb natin dito ay ang she. Siya naman ang ating verb stem. Pagkatapos, idudugtong natin ang formula. Ang formula natin sa present affirmative ay mas. Kaya ang kalalabasan, basketball, she, mas. Basketball, she, mas. Kapag siya ay tinranslate, sabi ko kanina, ang shimas, ang Tagalog sa kanya ay mag. Kaya ang translation niya, mag-basketball. Pabaliktad di po ba? Mag-basketball. Sa Nihongo, basketball, shimas. Ito po yung ibig sabihin, magbabasketball po. Mayroon na po siyang po. Magalang po kasi or polite po yung mas. May tinatawag po kasi dyan, polite form at saka plain form. So, ang tinuturo ko pala ngayon ay polite form. Doon lang muna tayo sa polite form. Basta mas, magalang na po yun. Mas lang po, may po na po siya. So, ulitin ko po, basketball, shimas, magbabasketball. Okay? Punta tayo sa present negative. Nandito pa rin ang ating basketball. Ito pa rin yung ating noun. Ang she, ito yung ating verb stem, yung she. Verb stem natin to. Yan yung verb natin. Ang masen, yan ang ating formula. Ang kalalabasan, basketball, she, masen. Basketball, she, masen. Dahil negative siya, ang masen, ang ibig sabihin sa kanya ay hindi. Yung she, ang ibig sabihin naman nito ay mag. So, magiging translation niya, hindi mag-basketball. Sa Nihongo, basketball, she, masen. Basketball, she, masen. Hindi po mag-basketball. Dahil si masen ay magalang ka na, kaya mayroon po tayong po. Hindi po mag-basketball. Mapapansin mo, yung basketball, pareho lang. Yung verb na ginagamit natin, pareho lang she. Ang nababago lang yung ating formula. Dito sa affirmative mas, sa negative ay masen. Dahil yung formula natin ang magdadala ng tense ng ating verb kung siya ba ay present tense or past tense kung positive at negative. Okay, punta naman po tayo sa past affirmative. Ang past affirmative natin, ang ating formulang gagamitin ay mashta.
So, yan ang ating formula. Yung verb natin ay she, verb stem. And then, yung basketball natin, yan ay ang ating noun. Ang kalalabasan, basketball shimashita. Basketball shimashita. Yan po. Ngayon, ang mashita, ang ibig sabihin niya, sa Tagalog ay nag. Nag. Kanina, sa present tense ay mag. Ngayon, dahil nasa past tense na tayo, nag. Nag na po ang ibig sabihin ng shimashita. Kaya ang translation, nag-basketball. Ito po siya, nag-basketball po. So, mayroon ng po ulit dahil si mashita ay polite form po siya. Basketball shimashita. Ang pagta-translate pa, baliktad po ha. Sa Nihongo, basketball shimashita. Pag-translate sa Tagalog, nag-basketball po. Okay po? Punta naman tayo sa past negative. Ang formula naman natin na gagamitin ay ang masen deshita. Yan po ang ating formula. Pasensya na kayo, hawak ko kasi yung cam. Masen deshita po ang ating formula. Ang ating verb ay she. Yan ang ating verb stem. At ang basketball o basketball, siya pa rin yung ating noun. Ang kalalabasan, basketball she masen deshita. Basketball she masen deshita. Yan po. Ang ibig sabihin naman ni masen deshita dito ay hindi. Tapos yung she, dahil past tense po siya, ang translation niya ay nag. Kaya ang kalalabasan, hindi nag-basketball. Ito po siya. Hindi po nag-basketball. So, nadagdagan siya ng po. Ano po? Kasi ang masen deshita ay magalang. Hindi ko lang po siya nalalagyan ng po dito. Pero may po siya. Hindi po nag-basketball. Ngayon, kung titingnan mo, ayan po, yung basketball sa taas, puro po, pare-pareho yung noun. And then, yung verb stem na ginamit natin, pare-pareho lang din. Nagbabago lang po siya sa formulang ginagamit natin. Kasi, kapag affirmative ka, present affirmative ka, mas. Pag negative ka, present negative, masen. Pag past affirmative or past positive, mashita. Pag past negative naman, masen deshita. Yan lang po ang nagbabago. Yan lamang po. Madali po siyang matatandaan. Okay po? Pakicopy na lang po siya. Pa-post na lang po ulit. Ngayon, magbigay naman tayo ng isang example ng gatherings. Ang ginamit natin ay party. Sinulat ko na po lahat sa kanya. Party. Ngayon, para magawa yung party, lalagyan natin ng she. Lagyan na po natin lahat ng she. Kasi pare-pareho lang naman po sila. She. So, napansin nyo, party, she. Pare-pareho lang silang party, she. Ano po? Okay? Ngayon, ang gagawin natin, yung mas, ilalagay lang natin sa katabi ng verb stem. Verb stem po ito ha, yung kaninang pinaliwanag ko. Ibababa lang natin yung formula. Magiging pateshimasu. Pateshimasu. Okay? Ang translation kaya niya ay ano? Magpa-party po. Magpa-party po. Kasi present affirmative pa lang siya, kaya mangyayari pa lang. Pateshimasu. Magpa-party po. Okay? Punta tayo sa present negative. So, yung ating formula dito ay masen. Ilalagay natin dito. Ma-sen. Kaya naging pateshimasen. Pateshimasen. Ulitin ko ha, ito ay verb stem. Ito ang ating formula. Okay po? Ang translation niya, yung magpa-party po, lagyan lang natin ng hindi. Kasi yung masen ay hindi po. Ano po? Kaya ang kalalabasan ng translation ay hindi po magpa-party. Kasi naka-negative po siya. Ito ay pateshimasu, ito ay pateshimasen. Pareho silang present, ito ay affirmative or positive, ito ay negative.
Okay po? Punta po tayo dito sa past affirmative. Ang formula natin ay mashta. Ibaba natin ang ating formula. Mashta. Magiging pati shimashita. Pati shimashita. Ano kaya ang translation niya? Past affirmative. Yung mashita natin, naging nag-party po. Nag-party po. Pati shimashita, nag-party po. Ibig sabihin, nangyari. Past na. Doon tayo sa dulo. Past negative. Ang formula natin, masendeshita. Ma-se-n-de-shi-ta. Masendeshita. Ang kinalabasan ay pati shimasendeshita. Pati shimasendeshita. Past negative. Ibig sabihin, nakalipas na pero hindi siya naganap or nangyari. Kaya ang translation niya, dahil negative ito, magiging hindi po nag-party. Okay. Yan po ang kinalabasan. Formula lamang po ang nababago. Ulitin, basahin natin. Pati shimas, pati shimasen, pati shimashita, pati shimasendashita. Okay po? Ngayon naman, ang ating example ay to do something. Benkyo. Benkyo. Yung kapag katabi ay letter K, nagiging ng ang sounds niya. Kaya magiging benkyo. Ang ibig sabihin ng benkyo ay study. Yan po ang ating noun. Study. Ngayon, para si study ay magawa natin, lalagyan uli natin siya ng she. Pare-pareho lang naman po siya. Kasi ang formula lamang po ang magbabago sa kanila. Okay? Dito, ang mangyayari ay benkyo shimasu. Okay. Benkyo shimasu. Ang ibig sabihin ng benkyo shimasu ay mag-aaral po. Yan. Mag-aaral po. Next. Benkyo shimasen. Benkyo shimasen. Ibig sabihin, hindi po mag-aaral. Benkyo shimasu. Benkyo shimasen. Past affirmative. Benkyo shimashita. Benkyo shimashita. Ibig sabihin, past affirmative o past positive, ginawa mo, nag-aral po. Nag-aral po. Benkyo shimashita. Sa dulo, past negative, masendeshita. Lalagay natin dito si masendeshita. Masendeshita. Benkyo shimasendeshita. Benkyo shimasendeshita. Past negative, hindi mo ginawa, hindi po nag-aral. Ayan po, napakadali lang naman po, di ba? Benkyo shimasu, mag-aaral po. Benkyo shimasen, hindi po mag-aaral. Benkyo shimashita, nag-aral po. Benkyo shimasendeshita, hindi po nag-aral. Ngayon, dadako tayo sa pangalawang verb ng group 3, ang kimas. Kimas, to come. Itong pangalawang to, hindi na po siya nangangailangan ng noun. Wala na po siyang noun. Si noun po ay ginagamit lamang natin sa shimas. Dito sa pangalawa, kimas, wala na pong noun. Ngayon, ang ating verb stem dito ay ang ki. Kita niyo naman po na dito na yung mas, siya yung ating formula. Ilagay po natin siya dito sa taas. Isulat po muna natin ang mga ki. 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 Okay po. Pare-pareho po ang ki. Yan po ang ating verb stem. Yan po ang ating verb. Ngayon, itatabi natin sa kanya ang mas. Naging kimas. Kimas. Ibig sabihin,
Darating po. Darating po. So, may po siya. Kasi yung mas, sabi ko kanina, polite po siya. Darating po, kimas. Sunod po, kimasen. Kimasen. Ang ibig naman niyang sabihin, dahil siya ay negative, hindi po darating. Hindi po darating, kimasen. Next, baba natin yung formula. Kimashita. Ibig sabihin, nangyari na, dumating po. Dumating po. Last, past negative, kimasen deshita. Kimasen deshita. Ibig sabihin, hindi po dumating. Hindi po dumating. Ayan po, pakikopya na lang po. Kimas, darating po. Kimasen, hindi po darating. Kimashita, dumating po. Kimasen deshita, hindi po dumating. Baka may magtanong po ha, hindi po siya nilalagyan ng des sa dulo. Kasi po, mayroon na po siya ditong po. Magalang na po siya. Okay po? Kimas, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Tapos na tayo sa verb group 3. Ngayon, verb group 2 naman tayo. Ano naman kaya ang characteristic ni verb group 2? Ang verb group 2 po natin ay nag-e-end sa mas. Naka-emas po siya. Kapag dictionary form po, ang ating itinuturo, nag-e-end po siya sa root. Kaya lang, ang naka-given po sa atin sa vocabulary dyan sa school natin ay naka-mas form. Kaya mas form na po ang ginamit ko para hindi na po tayo mahirapan. So yung number 1 ay mas. Pangalawa, mas. Mamaya ipapaliwanag ko dito sa part dito. Balik tayo sa number 1, mas. Ngayon, makikilala natin siya ay group 2. Kapag si mas form ay katabi niya ay kapag katabi niya ay siya po ay matik na group 2, mas. Okay po? Nagbigay ako dito ng mga ilang vocabularies. Pakisulat na lamang po. Pakipost na lang. Na mga nag-e-end po sila sa Okay, halimbawa po natin ay to eat. Tabemas. Tabemas. So yung dito, pag sinulat ko sa Romaji, ayan po, may i po siya. Kaya po siya ay group 2. Next po, to open. Akemas. Akemas. Pag sinulat ko yung ke sa Romaji, may rin po siya. Next, to close, shimemas. Shimemas. Yung kapag sinulat natin, itong kalalabasan sa Romaji, may din po siya. Next, to show, mesemas. Mesemas. Ang se ay ito. So, may pa rin. And then, to sleep. Nemas. Nemas. Yung ito po. So, siya po ay group 2. Kasi may mga line po siya rito. Matik na po yun. Group 2 po siya. Pag nakakita kayo ng vocabulary na may mga nasa line po siya, group 2 na po siya. Ngayon po, pumunta po tayo dito sa kabila na nag-end siya sa imas. Limited lamang po ang mga verbs ng group 2 na nag-end sa imas. Kaya ina-advise ko po na pakisaulo po ito. Pakisulat na rin po. Pakipost na lang. Simulan na po natin ang pagbabasa. So, ito naman po ang imas. So, ayan. I po siya. Yung mas, katabi niya ay i. Pero dapat tandaan nyo to. Yung to get up or to wake up ay o, ki,
masu o kimas. Kapag sinulat natin, ki, so may i po tayo. Next, urimas, urimas. Yung ri, pag sinulat natin, ayan po. So, mayroon po tayong i. To see, to watch, or to look, mimas. Mimas po. Ito po, may i. To shower po, abimasu, abimas. Ambi. Ayan po yung bi. May i po siya. Next, to wear, kimas. Kimas. Mapapansin nyo or baka maalala nyo na kapareho niya yung group din natin na kimas na tukam. Malalaman nyo po na tukam siya o to wear siya sa kanji. Ngayon po hindi ako nag-kanji kasi di ba 4 days pa lang tayo. So mahirap pa na mag-kanji pa tayo sa ganun kabilis na araw. Kaya hiragana muna ang aking isinulat. Pakitandaan na lang, to wear ay kimas. Yung tukam ay kimas din, pero malalaman lang dahil sa kanji. Kung sino si kimas, kung sino si to wear na kimas. Okay po? So ito ay ki. Next, to exist, imas. To borrow, karimas. To be enough, tarimas. To be able, dikimas. To believe, shinjimas. Shinjimas. Punta tayo sa taas. To pass by, sugimas. To live, ikimas. To feel, kanjimas. To close. Yung to close po natin kanina sa, dito po yung kanina natin, to close shimemas. Yan po ay sa mga pintuan. Yung to close po dito, example niya sa books, sa mata. Ano po? To jimas. To drop or to fall, uchimas. So, may mga i po siya. Pasensya na po kayo kasi hawak ko yung cellphone. Hindi ako makapagsulat ng maayos. So, yan po yan. Napapansin nyo naman, puro naka-i. May mga tuldok siya matitigas. Siya po ang grupo ni imas. Kailangan nyo pong sauluhin to para hindi siya mamix mamaya sa group 1. Okay, ulitin ko po. Yung verb group 2, malalaman natin na siya ay verb group 2, nag-end po siya sa emas. So, ito po yung mga sample niya. Ilan po sa mga vocabulary ng group 2 na mayroong emas. Ito naman po, yung imas natin, limited lamang po. Katulad ng sinabi ko kanina, ang vocabulary na nag-end sa imas sa group 2. Kaya, kailangan nyo pong sauluhin po ito. Ano po? Ngayon, magbibigay tayo ng example ng verb group 2. Unahin natin yung mayroong nasa line, yung malambot. So, ito po ay yung to eat kanina. Pero, napansin nyo naman po na puro tabe, tabe, tabe po ang aking binigay. Sila po ang ating verb stem. Verb stem. Ito po yung pinaka-verb natin. Ngayon po, yung mas, itatabi lang natin sa tabe. Magiging tabimas. Tabimas. So, ibig sabihin, present affirmative siya or present positive. Tabimas. Ibig sabihin, kakain po. Tabimas. Kakain po. Punta po tayo sa present negative. Ang ating formulang gagamitin ay masen. Ilalagay lang din natin siya dito. Naging tabimasen. So, ito yung verb stem natin. Ito yung ating pinaka-formula. Ano po? Tabimasen. Ibig sabihin, present negative, hindi po kakain. So, yung ating pong masen, ibig sabihin ay hindi po. Ano po? Hindi po. Hindi po kakain. Punta po tayo sa past affirmative or past positive. Ang ating formulang idudugtong sa tabi ay mashta. Ang kinalabasan ay tabimashita. Tabimashita, ibig sabihin, tapos na. Mali po ako. Kumain po. Kumain po. Tabimashita, kumain po. Last po natin ay past negative.
Ang formula natin gagamitin naman dito, masendeshta. Idudugtong lang natin siya dito. Masendeshta. Tabi masendeshta. Tabi masendeshta. Ibig sabihin, hindi po kumain. Hindi po kumain or hindi nakakain. Ayan po siya. Pakisulat na lamang po para magkaroon kayo ng copy. Pakipost na lamang. Ulitin natin basahin. Tabimas, tabimasen, tabimashta, tabimasendeshta. Ngayon, magbigay tayo ng isang example ng group 2 na nasa I, yung matigas. Yung mi. Mi. Ano kaya itong mi na to? Mi. Lagay muna natin yung mga verb stem para idudugtong na lang natin yung ating formula. Mapapansin nyo puro mi. Mi. So, ilalagay natin dito si mas after the mi. Naging mimas. Mimas. Ito yung pinaka-verb niya, nag-iisang to. Mi. Ito ang formula natin, mas form, mimas. Ibig sabihin, manonood po. Manonood po. So, ang ibig sabihin ng mimas, to look, to watch, to see. So, dito na lang tayo mag-fix muna sa isa, manonood po. Sunod natin, negative. Sen. Mimasen. Mimasen. Ibig sabihin, hindi po manonood. Past positive. Mimashta. Mimashta. Ibig sabihin, nanood po. Past negative. Baba lang ulit natin. Masendeshita. Mimasendeshta. Ibig sabihin, hindi po nanood. Mapapansin nyo, ang mga verb stem nila ay pare-pareho, binabago lang natin ang kanilang formula para malaman natin na siya ay present or past tense. At the same time, kung positive or negative ang ating verb. Pakikopya na lang po. Sa group 1 na tayo ngayon. Paano naman natin makikilala na siya ay group 1? Kapag katabi ng mass form ay nasa E-line. Siguro maalala nyo yung group 2 kanina na may E-line tayo doon. Sabi ko kanina doon sa may E-line, kailangan i-memorize nyo yon kasi limited lang naman po yung mga verbs na nasa E-line na kasama kay group 2. Para hindi na po siya mamix dito kay group 1. Punta na po tayo dito sa mga list ng E-line ng group 1. So ito yung mga I, chi, ri, bi, mi, ni, shi, ki, gi. Ito mga nasabi ko dito, ang kasunod po ng mga yan ay mas. May mga mas po sila or formulas dito sa dulo. Siyempre po, meron po rin po silang mga character na nandito sa unahan. Nagbigay po ako ng halimbawa ng mga group 1. Paki-post na lang para po magkaroon po kayo ng copy. Umpisahan natin dito sa I. Nakita nyo naman, naka-red naman dyan, yung mga E-line natin para madali natin makita. Una, kaimasu, kaimas, kaimas. Ang ibig sabihin nun ay tubay. Pangalawa, kaichi naman, nandito ay tachimasu, tachimas. Tachimas, ibig sabihin ay to stand up or to stand. Next, ri. Kay ri naman, nakalagay dito ay wakarimasu. Wakarimas. Wakarimas. To understand. Next, bi. Yobimasu. Yobimas. Yobimas. To call. So, yung tatawagin po natin dito ay tao. Halimbawa, tatawagin ko si ganito at ginagamit din po siya. Halimbawa, magtatawag ka ng taxi. Bawal pong gamitin ang word na ito na tatawag ka sa telepono. Hindi po siya ginagamit. Iba po yung verb na ginagamit po doon.
Sunod po, mi. Para naman kay mi, meron tayo ditong no, mi, ma, su. Nomimas. Nomimas. Ibig sabihin, to drink. Sunod, ni. Shi, ni, ma, su. Shinimas. Shinimas. Ibig sabihin ay to die. Sunod po, shi. Shi. Dito po, ha, na, shi, ma, su. Hanashimas. Hanashimas. Ibig sabihin, to speak. Sunod po ay ki. Ka, ki, ma, su. Kakimas. Kakimas. Ibig sabihin, to write. Sunod po ay gi. Ang nakagi natin ay i, so, gi, ma, su. Isogimas. Isogimas. Ibig sabihin, to hurry. Yan po ang mga list ng group 1 na mga i. Ito po yun. Ito po yung mga nakarig dito. Yan po yun. Ito lamang po ay ilan sa mga list ng group 1 verb. Mag-practice po tayo ng verb group 1. May sinulat na po ako ditong verb stem na kay. Pare-pareho po ang aking verb stem, kay. Ito po ang ating pinaka-verb stem. Ngayon, ibababa lang po natin yung mas form. Dito. Kaimas. So, ibig sabihin po nun, present affirmative siya, kaimas. Ang ibig sabihin ng kaimas ay bibili po. Sunod po, present negative, masen ang ating formula. Bababa natin siya rito. Naging kaimasen. Dahil negative siya, ang magiging ibig sabihin niya ay hindi po bibili. Sunod naman, punta tayo dito sa past positive, mashta. Yung mashta, itatabi ulit natin siya dito kay verb stem. Ang kinalabasan ay kaimashita. Dahil tapos na, ibig sabihin niya ay bumili, bumili po. Dito naman sa past negative, ang ating formula ay masendeshta. So itatabi lang natin siya dito. Masendeshita. Kay masendeshta. Past negative, kaya ang ibig sabihin niya ay hindi po bumili. Okay po. Yan na po ang kinalabasan. Kaimas, kaimasen, kaimashta, kaimasendeshta. Yung mga binigay nating example kanina, pwede niyo pong isulat dito. Then, ang magbabago lang naman ay ang formula. Halimbawa, ang binigay niyong verb stem ay nomi. So, yung nomi is, ano pong ibig sabihin? To drink, di po ba? So, ilalagay nyo lang po yung formula niya para maging mass form po siya. Nomimas. Pagdating dito, magiging nomimasen. Dito, nomimashta. Dito, nomimasendeshta. Ganun lang po siya, paulit-ulit lamang po.